Okay. Ako po pala si Rolando Cabalo po. Nandito po kami at nahingi po ako ng tulong sa inyo na para pang radiotherapy po sa anak ko po. Itong anak ko pala, yung sakit niya ay cancer sa mata po. Maraming salamat po. Sir, magandang hapon. Salamat po sa tiwala. Salamat po sa pagpunta. So, naikonsulta niyo na po yun sa doktor kaya nabigyan na ng diagnosis yung anak ninyo. Yung radiotherapy, ano ibig sabihin po noon para maintindihan po ng mga manonood? Susunugin daw po yung cancer cells na naiwan po sa mata po. Okay. Kasi nandito daw po sa pinaka-puno daw po yun na may natira. Kailan niyo po nalaman na, teka muna, may problema itong anak ko sa mata? Mag 2 years old po. Ano po yung mga simptomas nung una? Yung nakita ko po na may maliit po na puti sa gitna ng itim niya po. Sa mata. Okay. Tapos, hindi ko po pinansin dahil akala ko po ano lang sa pagpanganak po. Nung lumaki na, mag 2 years old and 6 months siya, doon na po, malaki na po talaga yung puti. Saka, nagilikramo na siya, masakit mata niya. So, kailan niyo po pinaopera? Tinanggal po yung mata niya? Yung eyeball? December po yata, yung 2023. Pag ni-radiotherapy po natin, yung kanyang mata, gagaling na po siya at pwede natin lagyan ng isang mata para makita pa siya, makita muli. Opo, yung po ang tinanong ko po sa doktor sa UST po. Tapos sabi po ni doktor, hindi po siya sure dahil nasa stage 3 na daw po yung cancer ng anak ko. At least daw, mabawas-bawasan yung cancer niya. Pero may pag-asa pa po na para magamot po yung cancer. Opo. Sabi naman po, mabawas-bawasan daw po. Mabawas-bawasan. Okay, bukod sa radiotherapy, siguro mga chemo, di ba? Pag cancer, chemotherapy. Ilang taon na po yung bata? 4 na taon 4 po. years old. Ilan po yung anak nyo? 3 po. Panganay po yan, bunso. Ito po ang pangalawa. Okay, kayo po yung construction worker. Opo. Saan po kayong nagtatrabaho? Sa ano po, sa Dumaguete po. Si Mrs. po, saan nag-work? Wala po, sa bahay lang. Sa ngayon, Tatay Rolando, ano pong sabi ng doktor? Ano po mga kailangan na tulong magastusin? Paano po ako makatulong, sir? Kasi po, pinakutisyon ko nga po doon sa kanila. 25 days po na regition niya ay babayaran ko daw po is 5,620. Sa foundation po, sa tinitirahan namin sa Child House Foundation po, binigyan ako ng 5,000. Yung 5,000 na yun, dinala ko po yung kinabukasan, dinala ko doon sa doktor. Tapos ngayon pala, idadaan muna sa espesyalista sa anesthesia. Anesthesia? Opo. Tapos nung tiningnan ang bibi ko, ay hindi po pumasa doon. Naresitahan po ako ngayon ng pangtanggal sa sipon sa kaubo niya. Yung pera na ibinigay sa akin, nabawasan ko tuloy. Yung pamasahe, tsaka yung resita niya, binilhan ko. Kaya wala na talaga ako ibang makita na paraan na makatulong, sabi ko. Wala na talaga. Pupunta talaga ako si Rafi. 5,000 po kailangan nyo? 5,620 po. Hindi pa po kasali yung ano. Sandali po, 5,620 pesos. Opo. Ilang sentabo? Wala po pa 10 cents. Magkano po masaya araw-araw? Inaano ko lang po nga sa 300 po a day. Back and forth namin. Ilang araw po kayo magbabalik-balik? 25 days po. 7,500. Ano pa po? Yan lang po. Ito lang? Opo. Oh, paano pa yung operasyon? Wala pa naman po yan. Wala pa naman po akong ano doon kung hindi pa sinasabi. Opo. 7,500 plus 5,620 para po sa radiotherapy. Okay. Bali, ang total po nito is 13,120 pesos. 13,000. Kasama na po yung radiotherapy and yung pamasahe po nila pang araw-araw. Okay. Yung pagkain niya araw-araw? Meron naman po libre na pagkain namin sa ano po, Child House. Magandang hapon po, Doc. Yes, good afternoon po, Sen. Doc, pakipaliwanag sa amin ang unilateral retinoblastoma. Ano ibig sabihin po niyan, Doc? Unilateral retinoblastoma is a form of cancer. So, kaya po natanggal yung mata niya, enucleation po ang tawag. So, tinanggal po to para hindi na po mag-spread yung cancer. So, nagkakaroon ng retinoblastoma dahil po sa overgrowth ng retinal cells kung tawagin. Sinabi raw ng attending physician ng pasyente ay third stage cancer daw. May pag-asa Kaya po ba po, magamot, Doc?
Yes po, kaya po tinanggal po ang mata para hindi po na kumalat yung cancer niya. Tapos ngayon, as I understand, nag-radiotherapy po siya. Opo. So, ang observation niya na sinabi sa kanyang doktor is itignan, alam, sa lahat po ng cancer, kailangan natin ma-obserba ng 5 years para malaman natin yung survival. So, usually 96% naman yan, 0 to 14 years old, nagkakaroon ng survival. Oh, So, yes po. Sa ano niya, stage 3 na po, medyo later stage na po siya. So, with the radiotherapy po, malalaman po ang resulta after na po na matapos ang session ng therapy po niya. Medyo mahabang session po na gamutan po talaga ang cancer. As just like any other cancer po, talagang may series of therapy po na kinakailangan. In the child's case, radiotherapy po ang ginawa sa kanya. Okay, sige po. Maraming salamat as usual, Dr. Maricris Lim, Clinical Optometrist, your eye screeners ng Valenzuela. Sir, 13,120. Yan lang kailangan. For the meantime. At kami po ay nakatutok at kung ano pa matulong na pwede namin maibigay, just let us know hanggang sa matapos yung therapy. Tulad sabi ni Doc Maricris Lim, saka pala natin masasabi kung ano yung mga susunod na mga gamutan at kung ano yung magiging end result. Ano po? Sige. Shari, akin ang 13,000. Okay. Tay, bigyan kita si tatay. 13. Ayan. Bigyan natin kita, tay. Bilangin mo, Shari. Tay, sinimot ni Idol yung wallet niya ngayon. Ito po, Okay. bilangin natin. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay. Tapos, 120. 100. Taba. 120. 150. Marian de la Roca, Child House Foundation. Magandang hapon po, Ma'am Marian. Ay, magandang hapon po, Senator. Opo. Ano po itong Child House Foundation? Can you tell us about your foundation para malay mo, one of these days, makakatulong din po kami sa inyo? Senator, yung aming pong foundation ay Child House Foundation, which is ito po ay nagkikater ng mga indigent patients outside Metro Manila. Ang mga pasyente po natin dito ay mga cancer patients, pero meron din po tayong mga non-cancer patients. So, sa amin po sila nakatumutuloy habang nagpapagamot sa mga kanya-kanyang hospital po. Saan po kayo located, ma'am? Bali, ang Child House po, sir, may 2 branch. Yung sa Paco, Manila, sa may Agoncillo, at yung isa po ay sa may Diliman. Ito po si Jaisel May Cabalo ay tinutulungan po ng foundation nyo. Kasama po Yes ito. po, sa amin po sila pansamantalang tumutuloy habang ang kanyang anak po ay nagpapagamot sa ospital. Wow, ma'am, napakaganda ng inyong foundation. One of these days, kung kakailanganin niyo po, handa po akong mag-extend ng any form of Maraming assistance. salamat po. Maraming salamat po. Opo. So, pati si tatay, kasama po dyan libre na kinukukup niyo po. Yes po, opo. Okay. O, sige po. Ma'am, maraming salamat po, ma'am, ha? Mabuhay po kayo, Ma'am Marian. Ay, magpasalamat din po kami, sir. Maraming salamat po sa tulong po. Magpapasalamat din daw si tatay. Ma'am, Ma'am Marian, Opo. maraming Opo. salamat po talaga sa pagtira namin dyan. Ay, opo. Sige po, tayo. Chairman Christian Sela, magandang hapon po. Magandang hapon po, Sir Rafi. Chairman, Ma'am Estelita, andito po yung inyong mag-ama. Yan. Ano po mensahe niyo po sa kanila? Pasalamat ako na abot sila diha. Bali, nagpapasalamat po siya, Sir Rafi, na napunta po siya dyan. Umiiyak po siya dahil nakita po niya yung anak niya. Almost 6 months na po siguro na hindi niya nakita yung bata po. Oh, ang Mag-isang tagal taon na. Bakit 6 months na nandito po yung chairman, yung anak niya, pati si tatay? Mag-isang taon na po Yes po, Sir Rafi, kasi po nung pumunta sila dyan is yung sabi is magte-therapy daw. Tapos last September ata, until now hindi pa po sila nakauwi. Chairman, anong trabaho ni Nanay Estelita, lalo pat ngayon meron siyang 3 anak? Anong kinabubuhay niya? Paano niya maitaguyod, suportahan yung 3 mga bata? Si Estelita po is wala po siyang trabaho. Bali, before po nung nagbuntis pa siya, pumupunta po siya sa mga government agencies para manghingi po ng tulong. Tapos ngayon po, yung bahay nila, 3 pamilya po yung nakatira, isa na po sila doon. Tapos yung nanay lang po nila yung yung kumakayod. Bali, nung ako po naging barangay captain last election, binigyan ko po yung nanay niya ng trabaho dito po sa barangay, isang maintenance po
Pero 250 lang po yung a day. Binigbigay po yan ng fund po yan galing sa private na tao na binibigyan yung barangay po namin ng fund. Kaso 250 a day lang po yung kaya. Yun po yung bumubuhay sa kanilang lahat po sa isang bahay. Naku, kulang. Kung kayo po ang tatanungin at pakitanong na rin po kay Ma'am Estelita, ano pong klaseng kabuhayan ang pwede nilang pamamahalaan na pag-aari nila na makatulong sa buong pamilya? Unsa ko na kuanday kanang negosyo nga pwede nimong anon para makatabang sa pamilya. Yung alam niya, yung kaya niya, Yung panindigan. kanang kaya nimo. Ikaw, Chairman, sa tingin mo, ano ba yung maganda? Para po sa akin, okay lang po yung karinderya kasi may mga pwesto naman doon sa baba. Hindi naman dito sa amin kasi medyo bukid po itong tinitirahan namin. Wala po masyadong pumupuntang mga tao. Doon po sa baba, meron po. May makakuha po tayo ng pwesto doon. Eh, sino po magbabantay? Siguro po, ito na lang po yung asawa niya tapos i-assist ko na lang po para sigurado po na na yung pera is napupunta po sa tama. So willing po akong mag-assist sa kanila, Sir Rafi, para hindi naman po malayo to sa pamilya ko kasi cousin ko, balik kapatid ng nanay ko yung tatay po ni Estelita. Ayun naman pala. Hindi na ibang tao kung tutusin. O, so yun na lang. Chairman, ganito. Magbibigyan ko ng punan pang karinderya, setup, construction and all. Pakitulungan na lang. And then, marunong ba magluto si nanay? Meron pong mga dito, mga tao na marunong pong magluto, mga pinsan lang po namin. Pwede po silang tumulong para po sa sa negosyo na yan. Okay sa'yo? Okay naman po kasi pag katapos ng gamutan, marunong ako magluto. Yun ang trabaho ko dati. Sige. Construction po ako pero marunong din po ako magluto. Pero kailan bang balik yun? Hindi nyo naman paalam. Kasi kung tutusin, mas gusto ko yung nasa card kasi madadala mo kahit saan. Oo, Kaso, wala ka naman doon. Oh. Ang plano ko po is pagkatapos na po ng gamutan. Kailan mo ba matapos yan? Hindi pa naman alam. Yung talaga problema. Okay. Sige po. Chairman, Dan, sabi mo Yes na kay Mrs. meron na po siyang karinderya. Plan na kay karinderya day. Salamat kayo sa inyong tulong. Maraming salamat daw po sa tulong, Sir Rafi. Ang laking tulong na po to sa kanilang pamilya po. Chairman, Yes po, Sir Rafi. magpapadala po ako ng 100,000 pesos. All in na po yun. Kayo na hong bahala na para doon sa karinderya business ni nanay. At kung yan po ay sa tingin nyo kukulangin pa, ako po ay magpapadala ng tao ko para tingnan kung paano natin mas pagandahin pa kung kinakailangan. For the meantime, yan po yung seed money para maumpisa na po yung karinderya. 100,000 pesos po ngayon po mismong araw na ito or bukas at the most. Okay, Chairman? Maraming salamat po, Sir Rafi. Maraming salamat po. Okay na po ba yung Chairman? Willing po akong mag-assist po sa kanila para po sa mapunta po sa tama yung pera po. Ayun, sige po, yan ang pinakagusto ko po. And then every now and then mga staff ko po tatawag sa inyo para i-monitor to make sure na magagawa nyo po yung intention nung para sa negosyo na ibibigay namin at kung kailangan nyo po ng backup, andito lang po kami. Okay, Chairman? Sige po, Sir Rafi. Salamat po. Maraming salamat po talaga. Sige. Magandang hapon po, Chairman. Maraming salamat din po sa inyong tulong sa po, sa Sir pamilya. Thank you po, Chairman. Okay lang tayo. Punta rin sa kabilang booth para kausapin kayo ni Odette, ha? Po. Okay, thank you po. Maraming salamat po. Thank you po.